Praise God. Magandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At muli ay pinagyan po tayo ng pagkakataon. It's a great privilege na tayo po ay makapag-worship sa ating Panginoon at remembering the goodness of God, the faithfulness of the Lord, ang patuloy po na pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya patuloy po nating pinasasalamatan ng ating Panginoon. Maraming pong salamat sa umaga po ito. Gayon din po sa mga nakatunghay, nakasubaybay po sa FB Live. Salamat po sa Panginoon and hopefully ay bumalik na po sa normal ang ating sitwasyon upang sama-sama po tayong makapag-worship sa Lord face to face. Amen po. Salamat sa Panginoon. Bagamat ganito po, meron po tayong restrictions. Salamat po dahil kakaroon po tayo ng pagkataon na ito na makapag-record at some of our brethren here ay nakaka-attend po every Sunday. Gusto ko na rin po yung grabang opportunity na acknowledge po ang presensya po ng aking ate, si Ate Veronica Paras. Yan, oo. Praise God, galing pa po ng ng Impanta, Quezon. At tuwing siya po ay magagawi sa Manila, ay her desire is to attend our fellowship. Salamat po sa Panginoon. And hopefully, siya po ay lumago sa pananampalataya. Siya po ay kababago lang pong baptize. Salamat sa Panginoon. Okay, so binabati ko rin po si Pastor William na masipag na nakasubaybay sa FB Live. And hopefully, God willing po ay makarating po kayo sa Pilipinas. Kayo po ay inyong makapellowship face to face. Amen. Salamat sa Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid? God is good. And all the time, yes, indeed, God is so good sa buhay po natin. Kaya patuloy po tayo nakapaglingkod sa ating Panginoon. At pagamat may mga patuloy na nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, at sa ating pong mundo, ay patuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Sa aklat po ng awit 100 o 100, awit 100, versikulo 2, ito po ang ating mababasa. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit 100 o 100, verse 2. Basahin ko muna po sa English version, sa New King James. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Sa atin naman pong wika, sa wikang Pilipino, magandang balita Biblia, si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Praise God, purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y manalangin sa mandali. Aming Ama, pinupuri, pinapasalamatan po namin kayo. Salamat po sa napakagandang pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa iyong mga anak na kami po ay makapagpuri, makapagsamba at magpasalamat sa patuloy mong ginagawa sa buhay po namin. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy po naming dinadambana sa iyo ang aming puso. Pagigdapatin niyo, Panginoon. Hugasan niyo po kaming muli sa pamamagitan ng banal dugo ni Kristo Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para po sa kapapatawad, kalilinis ng aming mga nagawang kasalanan. Salamat po, kiniklaim po namin the promise of forgiveness. As you have said in your word, O God, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Maraming pong salamat sa umaga pong ito, sa pagkapatawad niyo po sa amin. Tinatanggap po namin ang inyong pagkapatawad sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap po namin ang inyong paglilinis muli sa pangalan ni Jesus. We receive it by faith in the mighty name of Jesus. Panginoon Ama, i-bless niyo po Panginoon ang aming pag-aaral ng inyong pong salita. Kayo po Panginoon ang siya mangusap po sa amin. Ibukas niyo po ang aming pangunawa, ang aming puso. Tanggapin po namin na may kagalakan ng inyong salita at hangarin na ito po ay mailapat sa pang-araw-araw po naming buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May pasok po natin palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Ito pong 100 ng Psalm ay isa sa pong maiksi na awit dito po sa buong aklat po ng awit. Of course, alam po natin, the book of Psalms has a different authors at ito po pininiwalaan, ito po ay sulat ni Haring David o yung pong sa mga worship leader nung panahon po niya. At ito pong verse 2 na kinuha kong key verse ay marami pong mga translation na nagsasabi na worship the Lord. So, itong King James tsaka New King James ay ginamit yung salitang serve. Okay. Ang premise po ng aking pag-share ng Word of God ay makamusta po yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kumusta na po ba yung paglilingkod natin sa Panginoon? Kumusta po kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi po rito, serve the Lord with gladness. Sabi nila, ang paglilingkod daw na nagagalak ay makikita na doon sa mga baguhan. Totoo po ba yun? Sa mga baguhan lang daw pong naglilingkod ng masaya. Tapos pag tumatagal na daw ay imbes na enjoying, nagiging enduring. Ano ho kaya ang tama? Dapat ho ba mas habang tumatagal sa paglilingkod ay lalo nagagalak? Or enduring? Ano ho ba ang kumusta po ba ang ating paglilingkod? Enjoying po ba or enduring? Pastor, both. Enjoying while enduring. Iba't ibang po ang ating karanasan. Ang salita ng Diyos ay nagpapahiwatig sa atin ng ating paglilingkod dapat nandoon ang pusong nagagalak. Nagagalak na naglilingkod sa ating Panginoon. Paano nga ba tayo makapaglilingkod ng nagagalak sa Panginoon? Una, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. For all the things that the Lord has done in our lives. Let me ask you, meron bang ginawa ang Diyos sa atin? At meron bang ginagawa ang Diyos sa atin? Amen. So sabi po rito, praise the Lord. Bakit nakapagpupuri ang mga Israelita nang gayon na lamang sa Panginoon sapagkat naranasan po nila ang pagkilos at paggawa ng Panginoon sa kanila pong buhay? Remember, in Exodus chapter 15, nung sila po ay matagumpay, ligtas na nakatawid po sa Red Sea with God's power, pagkatapos po noon, sila po ay nagdiwang. Nagkaroon po ng celebration. Bakit po sila nag-celebrate? Kasi na-experience po nila the tremendous, amazing work of God nung panahon na yon. Niligtas po sila ng Panginoon sa kamay ni Pharaoh at ng mga Egyptians. Saan ba tayo niligtas ng Panginoon? Niligtas tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Tama po ba? Hinango tayo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Binago ng Diyos ang buhay po natin. Yung buhay natin dati na tanikala ng mga bisyo, ng alipin ng kasalanan, tayo ngayon ay malaya na dahil kay Kristo Jesus. Kaya marapat lamang tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon at expect great things from God sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa atin, patuloy ipaparanas ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kahit ngayon meron pong pandemic. Papatunayan ng Diyos na siya ang Diyos na nag-iingat sa ating mga buhay. Kaya excited tayo every time na mayroong pagkakataon na binibigay ang ating Panginoon sa atin na magpuri sa Panginoon, alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Sa panahon na ito, iba't iba po ang comment. Iba-iba po ang pagtansya, pananaw sa mga pangyayaring ito. Kita pong pandemic na ito, itong pandemic na ito, itong virus na ito, itong virus na ito, marami pang variant. Ang dami ng uri ng COVID na ito, itong virus na ito. But still, paano ito tinitignan? At in God's perspective,
In view of God's Word, paano ito tinitignan? We're praying na maging normal na po ang sitwasyon po natin. Pero sumagi ba sa isip nyo, maybe it could be it getting worse. Because we are in the last days. Tama po ba? Nasa huling panahon na po tayo. Yes, we are expecting maging normal, maging maayos, pero kung sakasakaling, it could be getting worse. Ano ang ating personal na preparation nito? Especially po ang ating spiritual life. Hindi kaalain ng India, yung kanilang celebration, yung kanilang election, ay magdadala sa kanila sa isang trahedya na ang daming namamatay sa kanila. To the point, yung cremation ay doon na sa labas, sa bakuran. Hindi nila akalain. Nagsusupply na sila ng vaccine, pero sila po ngayon ay nasa crisis sapagkat marami pong namamatay sa kanila. Hindi po ako nagkakamali, ang bilang ng COVID sa kanila ay more than 1 billion. I mean, more or less million. Marami po ang namamatay sa kanila. Handa po ba tayo o sakasakali pong it getting worse? As we prepare ourselves before the Lord, yung ating spirituality. Maraming mga tao, yung virus dumating po sa Pilipinas, ang daming mga tao ang nangamba. Nung dumating na po sa siyudad, Quezon City, top notcher pa rin sa most active cases. Tapos nandiyan na sa kapitbahay, nandiyan na sa barangay, nandiyan na sa kapitbahay, at katabi na natin sa kapitbahay. What is your spiritual preparation? Paano mo ito pinaghahandaan? Marami naghahanda, pagkain, nagtatabi. Sino po nakakatawa rito, naghanda po nagpanok na ng panic buying? I saw a lot of people that time, way back, a year ago, ang dami nag-panic buying. Sabi ng iba, kami puro na lang panic kasi wala kaming pang-buy. So ano nangyari? Sa grocery, nag-away-away pa, di ba? Kasi kinakot na lahat, wala nang natira. Alcohol, tissue, nakaubusan ng face mask. Pero ano nangyari? We're still here. You and I still here. Why? Because God sustained us. Kaya, ano pa ba? Salamat sa mga kapatiran na talagang buong tapang pa rin kahit nandito pa rin sa simbahan na talagang sumasamba pa rin face to face. May mga kapatiran talaga hindi mapakali pag walang fellowship eh. Parang walang actual worship. Kasi nga no, pagdating sa bahay, upo ka lang, parang kulang pa rin. Kulang pa rin. Iba talaga yung fellowship. God designed Christianity, the true Christianity, is to enjoy the presence of God face-to-face in actual worship and fellowship. Kaya nga yung mga early church kahit sila hinag-uusig na, kahit sila hinahanap na, hinahagupit, at talagang pinapatay, talagang hindi maiwasan pa rin yung kanilang pagtitipon-tipon. Iba kasi yun eh. Pero ito paalala ko rin po sa mga kapatid, hindi po nakaka-attend ng actual worship. Baka po wala na po yung desire natin to attend the fellowship, the actual fellowship. Allow me to remind you, it's dangerous. Yung bang tayo pa'y relax na lang sa bahay, nanonood na lang tayo. Nag-settle down na lang tayo sa panonood ng actual worship. Hindi na tayo mismo nag-actual worship ng ating sarili. Nakiki-join na lang tayo. Pagkatapos ng FB Live ng ating praise and worship, o lipat na sa TV. Iba pa rin po ito.
Itong actual worship. Amen? So, let's praise the Lord for all the things He has done. Let me ask you, siya ba yung Diyos na nagpagaling sa ating mga karamdaman? Siya ba yung Diyos na nag-provide sa lahat ng ating pangangailangan? Siya ba yung nagprotekta sa atin sa lahat ng panganib ng ating buhay and even this virus? Amen. He is the God who gave us peace in times of trouble. Amen po ba? Siya ba yung Diyos na nagsagot sa ating mga panalangin? Siya ba yung nagmahal sa atin unconditionally? Amen. Ang daming mga bagay na alalahanin natin na ginawa ng ating Panginoon. At darating pong panahon talaga sa ating buhay. Tayo na lang po yung magpupuri sa ating Panginoon. Minsan, pag pumunta tayo sa church, lulungkot tayo, begin to remember the goodness of God. Kung pakiramdam mo parang I'm down, malungkot ako, isipin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. At mag-i-start ka ng papasalamatan ng Panginoon. Pag iniisip mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, nakakalimutan mo na. Actually, yung mga problema sa ating buhay, yung mga alalahan natin, sinabi ng Panginoon, huwag tayong mga bagabag, huwag tayong mag-alala. Amen po ba? Yung mga alalahanin natin sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Bakit sinasabi ng Panginoon huwag tayo mapagabag? Kung sinasabi ng Panginoon huwag tayo mapagabag, ano dapat ang ating nararamdaman every time na lalapit tayo sa Panginoon? Be joyful. Be joyful. Maranasan natin ang kagalakan sa Panginoon, iwasan natin yung mga bagay na bibigay sa atin ng kalungkutan. Amen po ba? Yung mga nakaraan, huwag mo nang alalahanin. Okay? Huwag ka manunood ng mga malulungkuting pelikula. Amen po ba? Tama na yung panonood mo ng Korean drama. Abi, madaling araw na nanonood ka pa rin ng Korean drama, kaya pagdating mo kinabukasan ang drama-drama mo. Kawawa naman ako. Ito lang almusal ko. Eh, pag nanonood ka ng praise and worship sa gawain sa Panginoon, abay, nakita mo yung pagkain mo. Praise God. Meron pa rin kami kinakain. Salamat sa Panginoon. Amen? Ano yung nilalagay natin sa ating isip, sa ating puso? Ano yung hinahayaan natin pumasok sa ating buhay? Kaya tayo makapagpupuri sa Panginoon, listen to this, dahil merong himalang ginawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya po yung pinagaling ni Pedro at Juan, yung pong habang buhay siya ay lumpo, nanghihingi lang siya sa harap ng templo. Humingi siya ng limos kay Pedro at Juan. Ginto, pilak, wala kami. Pero sa pangalan ni Jesus, walk! Lumakad ka! Abay, nagulundag eh. Nagsasayaw eh. Nagulundag ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Mga worship leader, kayo ba'y pinalaya ng Panginoon? Abay, mapuri ka talaga sa Panginoon. Amen? Huwag kang mahihiya. Ibigay natin yung pagpupuri sa Panginoon. Itaas yung kamay mo. Sumigaw ka. Ibigay mo yung the best ng pagpupuri sa Panginoon. Tayo mga worshipers, nagpuri tayo sa Panginoon. Kaya po lumpong ito, may tuwang-tuwa eh. May mantaki mo ba naman? Buong buhay niya. Lumpo siya, di siya makalakad. Kinaawaan siya. Malungkot ang buhay niya. Umaasa lang siya sa limos. Pero siya pinalaya ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon, nagulundag siya, nagpapuri sa Panginoon. Wala nakapigil sa kanya. Hallelujah.
Kaya tayo mga kapatid, pinalaya tayo ng Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon. Kung may kalungkutan, alisin muna natin, set aside muna natin yan. Bahala ng Panginoon dyan. Amen po ba? Sugatan ba ang puso mo? Ang Diyos ang papagaling sa'yo. God is your healer. E paano kapag gagalingin? Ikaw mismo ayaw mong pagaling, tulungan ng sarili mo. Sinabi ng Panginoon, magalak ka, puro pa rin marulungkutin ang hinahayaan mong atmosphere sa sarili mo. Problemado, pupunta sa sulok. Meron ba taong ganyan? Problemado, pupunta pa sa sulok. Dito na lang ako, dito na ako nag-iisa. Hindi nila nararamdaman ko. Nagdrama ka na, nag-self-pity ka. Yan bang gusto ng Panginoon? Nung si Pedro, hinuli. Gusto ng demonyo, patahimikin siya. Dinala dyan sa dungeon. But the church, pray for them, for him. Acts chapter 12, verse 5. Anong ginawa ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, mag-preach siya eh. Tama ba? Doon siya tinalaga ng Panginoon eh. Kaya nga kahit may kapalpakan siya, nirestore pa rin siya ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, pinag-pray na kita para pagbalik ko, palakasin mo ang mga kapatid. Ayun ang kalooban ng Panginoon eh. Magsalita siya tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, sa himala ng Panginoon, salita ng Panginoon, at nandun siya sa dungeon, anong ginawa ng Panginoon? Pinalaya siya. Labas. While the church pray for him, pinalaya siya ng Panginoon. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kalooban ng Panginoon, tayo maghahayag ng kamanghamang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Huwag tayong magbukbuk sa silid natin o sa kwarto natin. Sapagkat kalooban ng Panginoon, tayo malaya at magpuri sa Panginoon. Kaya, kapag tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, alisin po natin yan. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, tayo po ay makaranas ng kagalakan. Amen po ba? Praise the Lord. Kayang-kaya po nating maglingkod ng may kagalakan sapagkat siya ang gumagawa ng mga bagay na kakabuti po natin. Walang bagay na masama ang ginawa. Binalak ang Panginoon sa atin. Lahat yun para sa kakabuti po natin. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang pagkapala ng Panginoon sa iyong pamilya. Yan ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, hindi po nagbabago yon. Period. Kaya pag tayo po ay merong kabigatan, lumapit tayo sa Panginoon. Yamang siya nagsabi, Jesus said, "Come to me, all of you are weary and burdened, and I will give you rest." In Matthew chapter 11, verse 28. Kaya nung kalalapit, pag nalulungkot ka, may kabigatan ka, tayo po'y sama-samang lumapit sa Diyos. Amen? Kung nating hanapin yung kagalakan sa TV, sa social media, sa panood ng comedy, tatawanin ka lang saglit, pagkatapos ng comedy, wala na. Wala na. Ang tunay na kagalakan, ang Diyos lang po nagbibigay. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Lumapit ka na ba sa Panginoon? Lumalapit ka ba sa Panginoon sa panahon ng problema? Pag may problema, may gagawin ng Panginoon. Mahayag ang kanyang kaluwatian. Mahayag ang kanyang kapangyarihan kapag mayroong mga problema sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God. Tayo po'y umawit. Binigyan tayo ng tinig. Binigyan tayo ng beat. Binigyan tayo ng kamalayan. Tinuruan tayo ng Panginoon mag-worship. Kaya tayo pa dapat ay umawit. Amen? Pag Sunday, dapat umaawit tayo. Pag hinipo ka ng Panginoon, even Saturday, umawit ka sa Panginoon. Umawit ka. Napapagod ka, umawit ka sa Panginoon. Hallelujah. Medyo nababagot ka, mag-worship ka kay Lord. Naiinis ka, mag-worship ka kay Lord para mawala yung inis mo. Mag-worship ka upang maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Makapaglingkod tayo na may kagalakan sapagkat may ginawa ang Diyos at ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay po natin.
Palakpakan mga po sandali ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Expect great things from God. May gagawin po ang Panginoon. Pangalawa, we can serve God with joy because of our wonderful relationship with God through Christ. Verse 3, sabi rito, O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang tawan. Of course, ang background nito, mga Israelita, sila ay bayang pinili ng Panginoon. But in the New Covenant, dahil kay Kristo, tayo ay Kanyang mga anak. Amen po ba? Pinili tayo ng Panginoon, hindi po dahil tayo ay magaling, matalino, mahusay, perpekto. Pinili tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang napakagandang panukala, ayon sa Kanyang plano at naisip. Hindi si pastor ang pumili sa inyo, hindi kung sino man. Hindi rin tayo pumili sa ating sarili. Kasi kung ang sarili po natin, hindi natin pipiliin ng Diyos sapagkat likas na makasalanan, makasarili ang ating pong nature as a sinners. Pero ang Diyos ang pumili po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Kayo po ba ay sumampalataya na sa ating Panginoong Kristo? Tinanggap naman siya bilang personal na tagapagligtas at Panginoon? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Romans chapter 8, verse 14 to 16. For those who lead by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought you adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. Hallelujah. Yung prinsipyo po ng adoption ay napakagandang pagbulay-bulayan sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kami po ay merong anak. Nung dumating sa amin si DJ, si Daryl Joy, si David at si Daniel, no choice. Dumating sila eh. Tama ba? Praise God. Amen. Dumating sila. Pero yung pag-aampon, pinili yun eh. Halimbawa, meron akong kilala na meron na silang anak pero gusto pa nila mag-adapt. Pinili nila yun eh. Tama po ba? Yung mga mag-asawa lang anak, nag-adapt sila, pinili nila yun. Yung prinsipyo ng adoption, pinili tayo ng Panginoon. Sino man tayo, ano man ang ating nagawa, anong ating pagkukulang, ano man ang karumihan, dala-dala po natin, pinili tayo ng Panginoon kasi mahal tayo ng Panginoon at ayon sa Kanyang magandang panukala. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Are you enjoying your relationship with God? Masaya ka ba dahil anak ka na ngayon ng Diyos? Amen? So, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag natin tingnan yung mga bagay hindi natin kayang gawin. Tingnan natin yung magagawa ng Panginoon. Halimbawa, meron tayong ministry. Alam natin na marami tayong hindi kayang gawin. Pero meron tayo ng Diyos na makagawa sa mga bagay hindi natin kayang gawin. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Relax lang tayo. Gawin natin yung the best natin. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa mga bagay hindi natin kayang gawin. Kaya tayo dapat ay magalak. Pati yung mga expectations natin. In-expect mo ganito, pero hindi naman, okay lang. God knows the best for me. God knows the best. God knows best sa ministry. Huwag tayong malungkot. Nakikita ng Panginoon ang ating sitwasyon. Isipin natin, sabi po sa 1 John chapter 3, verse 1, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Yan ang totoo. 1 John chapter 3, verse 1b. Anak tayo ng Panginoon. Kaway-kaway naman po dyan sa mga anak ng Diyos. Amen? Naniniwala ka ba ng buong puso na ikaw ngayon ay anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus? Magalak ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Philippians chapter 3, verse 20. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior,
from there, the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po rito ay temporal lang po tayo rito. Pansamantala lang po tayo. Ang langit, ang tunay nating bayan. Kapag mayroong kapatiran po na una sa Panginoon, na-promote, praise God, see you in heaven. Amen? Don't say goodbye. Kasi kung yung sinasabi mong goodbye, baka pumunta yun sa langit, pag sinabi mong goodbye, hindi na kayo makikita. Kung pumunta yun sa langit, kung hindi kayo makikita, baka saan ka pumunta? Okay? Kaya pag mayroong kapatiran na umuwi ka sa Panginoon, see you bro, see you in heaven. Amen? Amen po ba? Kita-kits tayo sa langit, amen? Wala magpapaiwan. Amen po ba? Kaya siguraduhin natin na talagang tayo ay tumanggap sa Panginoon. Nagsisi ng ating kasalanan. Alam niyo po, yung pagtanggap sa Panginoong Jesucristo at pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, magkasama po yan. Para po yan two pesos in one, dun sa coin. Two pesos in one coin. Hindi ba pwede tumanggap mo sa Panginoon, pero ganun pa rin ang buhay mo. Sapagkat ang nakipag-isa kay Kristo, isang bago nilalang wala na dati pagkatao siya ay bago na. Kaya ang totoong nakipag-isa kay Kristo ay nababago at patuloy nababago ang buhay. Dahil meron siyang bagong buhay na binigay ng ating Panginoon. Kaya ako pinagpapaalala sa mga nagsasabing sila mga Kristiyano, sila ay meron pagkilala sa Panginoon, hindi nakakalimot sa Diyos. Mga kapatid, kailangan po ng pagbabago ng buhay. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Katulad ko, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Marami na akong paraan na sinubukan para baguhin ang sarili ko. Pero ang Diyos lang ang nagbago sa buhay ko. At yun din ang gagawin ng Panginoon. Sa sino mang gustong ang si Kristo ay maghari sa kanyang buhay. Ang mga disipulo po ay sinugo ng ating Panginoon. In Luke chapter 10, verse 17, the 70 ay sinugo ng Panginoon. Sila po ay binigyan ng authority na palayasin ng mga masamang espiritu, pagaling ng mga sakit, magbahagi ng salita ng Panginoon, Ebanghelyo ng Kristo. Kung sila po ay bumalik, tuwang-tuwa po sila. Tuwang-tuwa po sila bumalik. Panginoon, sa pangalan mo, nagkisilayas yung masamang espiritu. Tuwang-tuwa sila. Nakita nila yung miracle ng Panginoon. Pero ang totoong sagot ng ating Panginoong Sus. Luke chapter 10, beginning verse 17 to 20, magalak kayo. Ito sabi ng Panginoon, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. Palakpakan po natin. Kapatid, nakaukit na po ang ating pangalan. Saklat po ng buhay. Magalak po tayo sa pagdilingkod sa Panginoon. Yes, sa paglilingkod natin, napapagod tayo, di ba? Minsan nahihirapan tayo. Minsan nami-misinterpret pa tayo. Di po ba? Minsan hindi tayo napapansin. Hindi tayo napapansin ng ating pastor. Hindi tayo na-appreciate. Okay lang yan. Kitang-kita naman ng Panginoon ang lahat ng sakripisyo. Kita ng Panginoon yung pagluha mo tuwing pinagpipray mo ang gawain ng Panginoon. Kitang-kita ng Panginoon ang sakripisyo mo. Alam ng Panginoon yun. Kaya sabi niya, huwag tayo manghinawa because our labor in the Lord is not in vain. Hindi nasasayang yung ating ginagawa sa Panginoon. Kahapon po nagkaroon ng general cleaning. Sino po naka-attend ng general cleaning? Masaya po ba kayo naglilinis? Isa lang yata masaya? Nag-mop, nag-brush, naghugas, nagwalis, nagpagpak ng agiw. Pero lahat ng mga pumunta dito, bakit niyo ba ginagawa yun? Dahil ba kayo ay napag-utusan ng inyong leaders sa women?
Nung hinugasan ko po yung bangko, sabi ko, sarap palang balikan yung ginagawa mo dati. Yung pinaliliguan mo yung bangko. Inumpisahan ko, siguro sabi, isip-isip ko, nung inumpisahan ko, may darating, tutulungan ako. Nung isip ko, nakakasampu na ako, wala pang dumarating. Wala pang dumarating na masamahan ako. Napagod na ako. Alam niyo, napagod ako. Umawit na lang ako. Nag-worship ako kay Lord. At habang nag-worship ako kay Lord, nagpiprepare ko yung mga upuan. Lord, yung uupo rito, pagpalain mo. Yung uupo dito, lalago sa pananampalataya. Yung uupo rito, aalab sa pagdilingkod. Yung uupo rito, makakaranas ng inyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Habang nag-worship ako, nagpipray ako, habang hindi ko namamalayan, tapos ko na pala yung humigit kumulang na 60 peraso na upuan. Walang tumulong sa akin. Nangungonsensya na si Pastor. Tuwang-tuwa po ako, natapos ko. Yes. Tuwang-tuwa po ako. Tapos kanagabihan, sabi ko, bakit nasakit ang katawan ko? Ano ba ginawa ko? Naalala ko pala, nagugas pala ako ng bangko. Praise God, nakalimutan ko na kasi yun eh. Praise God. Tuwang-tuwa. Alam niyo po, pagpasok namin ito, nakapa kami. Ramdam namin yung linis ng church. Hallelujah. Doon nga, natulog nga ako doon sa ano eh. Dati ayoko umakyat doon kasi tulog ako doon. Sarap. Nag-iba ang itsura ng church, nag-iba ang amoy. Diba? Nangamoy simbahan na talaga. Praise God. Salamat po sa mga kapatiran, sa mga panalangin ninyo. Salamat sa mga naghanda ng almusal, merienda. Salamat po sa mga kapatiran. Kahit hirap na hirap nang abutin yung agiw, yung dumi sa kisame. Kahit medyo hinihingal na dahil, alam nyo na, pag tumatanda medyo, dati sakto, ngayon mega na, di ba? Hingal na. Pero masaya pa rin. Praise God. Naghahantay nga kami ng kabataan di ba? Yung mga kabataan, malalakas yan, di ba? Hindi Mga gayot at mga tuyot yung mga nandun Pero masaya po. Amen po ba? Masaya pagkatapos ng gawain, kainan, fellowship. Salamat sa Panginoon. Ang nagmamahal sa gawain ng Panginoon, hindi nakakapagod. Mahal ko tong church na ito. Mahal ko tong gawain ng Panginoon. Sa mga hindi po nakapaglinis, huwag po kayong mag-alala, may part 2 pa yan. Bawi na lang kayo susunod. Meron pa ho yan. Amen? So para lahat po tayo i-bless ng Panginoon. So, kayang-kaya po natin maglingkod na may kagalakan. Mararanasan po natin yun. Dito po sa verse 5, sabi rito, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. We can serve God with joy because of God's love, God's goodness, and faithfulness. Amen po ba? Amen po ba? Hello? Pupunta ka sa church, pag tinignan mo yung pitaka mo, o kaya yung bank account mo, bankrote na, talagang malulungkot ka. Pero kung isipin mo, Lord, wala na akong pera, bibigyan mo na ako ulit. Praise God. Right perspective. May sakit ka, Lord, salamat, pagagalingin muli akong muli. Amen? Natatakot ka, Lord, salamat, bigyan mo ulit ako ng kapayapaan. Libre po yan. Walang bayad. Pagpa-check up pa ngayon, online, 500. Tama? Naka-discount ka, 400. Oo, konting ganun-ganun lang ng doktor 800 na Wow, 800. Let me ask you, kailan ka ba siningil ng Panginoon? Pag pinagagaling ka ng Panginoon. Kailan? Libre, di po ba? Libre, di po ba? Nung natatakot ka, binigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Kailan ka niya siningil? Libre, di po ba? Amen? Pag wala ka ng pera, binibigyan ka ni Lord on time. Sinusumbat ba yun ng Panginoon sa iyo? Hindi naniningil ang Panginoon kasi natural sa Kanya yun Siya yung Diyos na mabuti at laging tapat sa Kanyang mga anak.
Kaya patuloy tayong maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin na may hindi kaya. Gayon din ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din ang inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Si Yahweh papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. Huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng kasalanan siya nagpapatawad. At naman ang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y kanyang nililigtas at pinagpapala niya ako sa pag-ibig at habag. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede ba tayong tumayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, napakabuti po ng ating Panginoon. Huwag ka mag-focus doon sa mga bagay na negatibo at mga problema. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Hayaan mo ang Diyos ang mag-resolve po niya. Let me ask you, ano ba yung nakakahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon? Parang nahihiya ka pa rin maglingkod sa Diyos, natatakot ka pa rin, nangangamba ka pa rin, na ibigay yung pinakamakainam na paglilingkod sa Panginoon. Alam mo sa sarili mo na hindi mo pa naibibigay talaga yung the best na paglilingkod na inaantay ng Panginoon. Let me ask you, karapat-dapat bang pag-alayan ang Diyos ng the best na paglilingkod natin? Hindi po kayo marinig. Karapat-dapat po ba? So ano yung umahadlang? Takot, pangamba, sasabihin ng iba? Kapatid, ibigay mo na yung the best na paglilingkod mo sa Panginoon. Pag nai-assign ka, magalak ka. Praise God. May gagawin ng Panginoon. Mangusap sa akin. May gagawin ng Panginoon. Ialay mo yung buhay sa Panginoon without reservation. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw at hindi kumukupas. Tulad ng alon sa dagat, hindi tumitigil sa pag-alon. Tulad ng hangin, na patuloy pa tinatanggap, gayon din ang pag-ibig ng Diyos. Naniniwala tayo ng buong puso na mahal tayo ng ating Panginoon. Isang napakagandang desisyon sa ating buhay ang ating ginawa. Nang ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Sumampalataya sa Panginoong Jesus, tinanggap siya bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. At ating pinagpasihang ihandog ang ating buhay sa pagdilingkod sa Diyos. Sa ating paglilingkod sa Diyos, may iba't iba po tayong nararanasan. Mga pagsubok at hamon na nagpapatatag sa ating pananampalataya. Mga kapatid, salamat sa iyong buhay. Salamat patuloy ka naglilingkod pa rin sa Panginoon kahit sa panahon ng pandemya. Pwede ho ba nating kalabitin o thumbs up o ano pa man, kalamayan po natin. Sabi mo sa iyong katabi, salamat. At hanggang ngayon naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Salamat. Salamat. Patuloy niyo mong maranasan ang kagalakan because the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan na nagmumula sa ating Diyos, ang ating pong kalakasan. Hallelujah! Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay gumagawa, tapat, mabuti, at lagi po nating kasama sa ating pong buhay. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon makapaglingkod po sa Kanya. Grab the opportunity. Grab the opportunity
na ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong makapaglingkod. Yung kasamang napako ng ating Panginoong Jesus, ligtas siya. Because Jesus said, today, you will be in paradise. Ligtas siya. Pero wala siyang pagkakataong makapaglingkod. Kapatid, hindi ka pa nakapako sa krus. Hindi ka nakapako sa krus. Malaya ang iyong dalawang kamay. Malaya ang iyong buhay. Pinalaya ni Kristo para maglingkod sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo po yung manalangin. Oh, rasikarabasikarababahanda rasukarababahan. Let your Spirit move upon your people, Lord. In the mighty name of Jesus. Let your anointing be upon your people right now. In the mighty name of Jesus. Panginoon, hayaan po ninyo ng aming buhay ay may talaga po namin sa iyo. Tulungan namin ang aming sarili ayon sa iyong kalakasan at kapangyarihan na kami po ay makapaglingkod ng may kagalakan, ng may katagumpayan, ng may kalakasan, nararanasan ng iyong himala at pagpapala sa pangalan ni Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, maging sa aming mga alibay, Panginoon. Minsan itong pandemic, ginagawa pa namin dahilan para hindi kami makapaglingkod sa iyo. Ginagawa pa namin dahilan para hindi kayo maka-attend sa iyong gawain. Ginagawa namin dahilan para hindi kami makapag-evangelize. Pero kung tutusin, wala pa kayong may dadahilan sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na nagpapakumbaba at masunurin sa iyo, Panginoon. Panginoon, hayaan po ninyo na kami po ay makapaglingkod ng may kagalakan. Alalahanin po namin lahat ng iyong ginawa sa buhay po namin. Alalahanin po namin na meron kaming napakagandang relasyon na nabuo sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa inyo, Lord. Kaya naman makatawag kami sa iyo ng Ama. Ama. Bigyan niyo kami ng karapatan tumawag sa iyo ng Ama. Salamat po. Salamat po. Makapaglingkod po kami ng may kagalakan sapagkat kayo po ang Diyos na patuloy nagmamahal po sa amin. Kayo po ang Diyos na nagpaparana sa iyong kabutihan. Kayo po ang Diyos ng iyong katapatan ay laging bago sa bawat umaga sa buhay po namin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat po sa pag-encourage po sa amin sa iyong salita na kami po ay magpatuloy sa paglingkod na may kalakasan at kagalakan sapagkat kayo po ang Diyos na lagi po nakasubaybay, nakasama po namin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, pangunahan po ninyo yung mga anak. Bigyan po ng kagalakan, kapanatagan ng yung mga anak ko, Diyos. Maraming pong salamat. Renew our strength, Lord, in the mighty name of Jesus. Renew our commitment, Lord, in the mighty name of Jesus. Nire-renew po namin ang aming commitment sa iyo, Lord God. Lord, once again, we offer our lives to you, Lord. Gamitin po ninyo, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para sa iyong ministry, para po, Panginoon, sa iyong salita, for your glory alone. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po lamang lahat ng kapurihan at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody says and agree. Amen. Yung malakas pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Inihiling ko po kay Sister Daryl Joy. Pangunahan po tayo sa closing prayer. Hallelujah. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito, sa natapos na gawain. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa lahat ng tumayo sa likod ng pulpitong ito, mula sa worship team, sa aming worship leader, sa mga instrumentalist, sa backup singers.
Pag-pray ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang aming buhay, mightily, Lord, na maibigay po namin ang pagpupuri na karapat-dapat sa iyong dakilang pangalan. Gayun din po, Panginoon, sa aming pastor na iyong ginamit na naghayag ng iyong salita. Maraming pong salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagpapala sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po siyang proteksyonan, pagpalain, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng vision, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hinihiling po namin na ito'y tumimo sa aming puso't isipan, sa aming buhay, Panginoon. Maging panuntunan po namin sa aming paglilingkod, Panginoon, na punuin niyo po ng kagalakan ng aming puso na maglingkod, Panginoon. Hindi po hadlang ang pandemic na ito upang hindi kami maglingkod, Panginoon. Punuin niyo po nakasigasigan ang aming puso, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng hunger, Lord, na maglingkod sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na dumalo sa umagang ito at sa lahat ng nanood ng live streaming na ito. Kayong patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at sa isang buong linggo na aming kahaharapin. Kayo patuloy na mag-ingat, magpalas sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at muli kami magsama-sama sa lugar na ito na magpupuri, magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming sampo na langit sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Let's sing a song, To God be the glory. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Be the glory. Oh, to God be the glory. For the things with His blood He saved us. With His blood He has saved. With His power, He raised us. Hallelujah. He has. To God be the glory. To God be the glory for the things He has. To God be the glory. To God be the glory. Lahat ng papuwi, pasalamat mo Diyos sa iyo mula mga Ama. Lahat ng pagdakila. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. For the things He has done. For the things He has done. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Naway patuloy po nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkapala ng ating Panginoon Kristo at ang patubay gabay ng Banal na Espiritu. Humayo po tayo taglay kagalakan, kalakasan, katagumpayan. Yamang siya po nagwika, sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sa Diyos lamang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Lord to God, salamat sa iba isa.